Isang umaga, gustong bilhin ni Ate Luisa ang aking sariling bahay na nagkakahalaga ng 20 milyong piso sa halagang 2,000 piso lang para sa pag-aaral ng kanyang anak. Nang tumanggi ako, galit na galit akong sinampal ni Miguel. Pinilit ako ni Aling Maria na lumuhod at mag-sorry. Sa sakit na nararamdaman ko at malamig na mga mata, binaligtad ko ang mesa at may sinabing ikinaputla ng mukha nila. Nakaupo ako sa bintana ng aking silid, pinagmamasdan ang luntiang hardin sa labas, ang lugar na ilang taon pinagtiyagaan ng aking ina. Ang sikat ng araw sa huling bahagi ng taglagas ay parang gintong kurtina na nakalatag sa mga dahon, ngunit mabigat ang aking damdamin. Nanginig ang aking palad habang inilalagay ko sa tiyan ko, kung saan lumalaki ang isang munting buhay araw-araw. Ang dalawang mahiwagang pulang guhit sa pregnancy test ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan, hindi dahil sa takot kundi sa isang matinding kaligayahan. Ako, si Teresa Santos, malapit nang maging ina at ang lalaking mahal na mahal ko, si Miguel Aquino, ay malapit nang maging asawa ko. Si Miguel ay isang dream guy para sa sinumang babae. May master's degree siya sa economics, maganda ang itsura, at kalmado at banayad siyang magsalita. Ang aking ama, na buong buhay na nagsikap sa negosyo at kilala sa pagiging mahirap paniwalaan ang mga tao, ay gusto si Miguel. Siya mismo ang nag-imbita kay Miguel na magtrabaho bilang Vice President sa planong departamento ng aming textile factory. Sinabi ng aking ama na kahit hindi mataas ang pinanggalingan ni Miguel, may determinasyon at matalino siya. Nagsikap siya ng husto, at sa maikling panahon, nakuha niya ang tiwala ng aking ama at ang puso ko. Ang aming pagmamahalan ay namulaklak, naging tahimik at maayos na parabang ito na ang dapat mangyari. Madalas niyang sinasabi sa akin na ang pagkikita namin ang pinakamalaking swerte niya sa buhay. Para sa akin, naniwala akong nahanap ko na ang aking paraiso. Nang gabing iyon, sa aming family dinner, biglang bumahing ang aking ama at seryoso ang kanyang tingin sa aming dalawa. Teresa, Miguel, mahigit 1 taon na kayong nagmamahalan. Nag-usap na rin ang pamilya niyo. Sa tingin namin ng mama mo, panahon na para magpakasal kayo. Si Miguel, na abalang nagsusubo ng pagkain sa akin, ay biglang natigilan. Pagkatapos, tumingala siya, na puno ng tunay na kagalakan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Opo, tiyo. Matagal ko na ring inaasam ito. Basta't pumayag kayo ni Teresa, handa na po ako. Ngumiti ang aking ina, ang bata mo naman, Miguel. Na agad ang tawag sa akin, hindi pa man kayo mag-asawa. Nagtawanan kaming lahat at ang kapaligiran ay naging masaya. Tumingin ako kay Miguel at nakita kong nakatingin din siya sa akin, na puno ng pagmamahal. Sa isip-isip ko, wala nang higit pa sa kaligayahang ito. Pagkatapos ng hapunan, kinausap ako ni tatay sa kanyang opisina. Ang silid ay may pamilyar na amoy ng sandalwood. Nakaupo siya sa kanyang leather chair, mukhang nag-isip. Inabot niya sa akin ang isang pulang folder. Kunin mo ito, anak. Nagulat ako nang buksan ko. Sa loob ay ang land title at certificate of ownership ng isang ari-arian. Pangalan ng may-ari, Teresa Santos. Ang address ay sa isang mini mansion sa bagong subdivision, ang lugar na matagal ko nang pinapangarap. Ang halaga nito, alam ko, ay hindi bababa sa 20 milyong piso. Tay. Bakit? Bigay namin ng mama mo sa iyo para sa kasal mo, sabi ng aking ama sa mababang boses. Bukas, magparehistro kayong dalawa ni Miguel. Pero gusto kong ilipat sa pangalan mo itong bahay bago kayo ikasal. Ito ang sarili mong ari-arian, anak. Sobrang emosyonal ako, halos wala akong masabi. Salamat, tay, nay. Pero kailangan ba talaga ito? Mag-asawa na kami ni Miguel, ang akin ay sa kanya rin. Umiling ang aking ama at malalim ang tingin sa akin. Masyado kang inosente, anak ko. Mahirap basahin ang puso ng tao, walang nakakaalam ng mangyayari. Mas mabuti nang maging maingat. Ikaw lang ang nag-iisa naming anak, sino pa ang iisipin namin kundi ikaw? Kunin mo lang ito, isipin mo na lang na insurance ito para sa iyong kinabukasan. Kung mabuting tao si Miguel, maiintindihan niya ang intensyon namin. Niyakap ko ng mahigpit ang aking ama at hindi ko na napigilan ang luha ko. Alam kong mahal na mahal ako ng mga magulang ko. Ang regalo na ito ay hindi lamang may material na halaga, kundi naglalaman din ng kanilang pagmamahal at pag-aalala. Sa oras na yon, inisip ko na masyado lang silang nag-aalala.
Lubos akong nagtitiwala kay Miguel at sa aming pagmamahalan. Balak ko pa sanang sabihin kaagad sa kanya ang magandang balita na ito para ibahagi sa kanya ang kaligayahang magkaroon ng sariling pamilya. Nang sabihin ko sa kanya na buntis ako, tuwang-tuwa siya, binuhat niya ako at inikot-ikot. Niyakap niya ako ng mahigpit, nanginginig ang boses sa sobrang tuwa. Totoo ba? Magiging tatay na ako. Teresa, salamat. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko at binigyan mo ako ng pamilya. Hinalikan niya ang buhok, noo at mga labi ko. Ang kanyang ngiti ay maliwanag na parang araw. Sabi niya, magsisikap siyang magtrabaho ng mas mabuti para mabigyan kami ng mas magandang buhay. Nagdrawing siya ng rosy future, may bahay at mga anak. Nalunod ako sa pekeng kaligayahang iyon, walang kahit anong pagdududa. Naniwala ako na ang bata ay ang aming koneksyon, ang patunay ng aming walang hanggang pagmamahalan. Wala akong kaalam-alam na para sa kanya at sa pamilya niya, ang bata at ang regalo ay magkaiba. Nang sumunod na linggo matapos kaming magpakasal, sinabi ni Miguel na gusto raw ako imbitahan ni Aling Maria sa kanilang bahay para sa isang intimate dinner. Sabi niya, mahal na mahal daw ako ng nanay niya at palagi akong kinukwento. Gusto niyang personal na magluto ng mga paborito kong pagkain bilang maliit na pagbati sa bagong manugang. Nang marinig ko yon, uminit ang aking puso. Gusto ko talagang mahalin ako ng pamilya ng aking asawa. Bukod pa roon, gusto ko ring ibalita sa kanila ang magandang balita tungkol sa kanilang unang apo. Nag-ingat ako sa pagpili ng isang eleganteng flowy dress at nag-apply ng light makeup. Naghanda rin ako ng isang malaking basket ng mamahaling imported fruits at isang kahon ng premium bird's nest soap para sa mga magulang ni Miguel. Ngumiti si Miguel sa akin na nagpapakita ng kanyang kasiyahan. Ang ganda mo ngayon, mahal. Tiyak na matutuwa si nanay pag nakita ka. Ang bahay ni Miguel ay nasa isang maliit na eskinita sa probinsya. Ito ay isang 3 palapag na bahay na mukhang luma. May mga bahagi na nagbabalat ang pintura. Kahit hindi ito kasing laki ng bahay namin, sinabi ko sa sarili ko na hindi dapat husgahan ang mga tao sa panlabas na anyo, ang mahalaga ay ang pagmamahal ng pamilya. Pagpasok ko sa bahay, isang babaeng nasa 50 na may malusob na katawan at mabait na mukha ang mabilis na lumabas. Nakasuot siya ng simpleng damit sa bahay, tiyak na si Aling Maria, ang nanay ni Miguel. Oh, narito na pala si Teresa. Halika, halika, anak. Matagal na kitang inaantay. Hinawakan niya ang kamay ko at pinasok ako sa loob ng may pagmamahal. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Naku, mas maganda ka pala sa personal. Kaya pala patay na patay sa iyo ang anak ko. Medyo nahiya ako at yumuko para bumati. Hello po, ma'am. Ma'am? Nay na ang tawag mo, malapit na kayong mag-asawa. Tumawa siya ng malakas. Sa loob ng bahay, isang payat na matandang lalaki ang nakaupo sa sofa at nanonood ng AE. Ipinakilala siya ni Miguel bilang tatay niya. Tumango lang siya sa akin at bumalik sa panonood ng AE na may malamig na ekspresyon. May 2 babae pa na lumabas mula sa kusina. Ipinakilala sila ni Miguel, ang mas matanda ay may matalas na mukha na nagngangalang Ate Luisa, ang panganay. Ang isa naman ay mas mabait tingnan na nagngangalang Ate Carmen, ang pangalawang anak, pareho silang may asawa na. Sa tabi ni Ate Luisa ay isang 7 o 8 taong gulang na batang babae na nakasuot ng pink na princess dress na nakasimangot na nakatingin sa akin. Siya si Mia, ang anak ni Ate Luisa. Inihanda ang hapunan na may maraming pagkain. Pinupuno ni Aling Maria ang mangkok ko ng pagkain. Kumain ka pa, anak. Dapat maging malusog ka para gumanda ka. Ang payat mo. Si Ate Luisa ay nagpakita rin ng kanyang kagandahang loob. Kinukwento ka palagi sa akin ni Miguel na maganda at matalino ka raw. Talagang pinagpala ang pamilya namin. Si Ate Carmen naman ay ngumiti lang at nagtanong ng tungkol sa trabaho ko. Ang simula ng hapunan ay naging maayos at masaya. Nakaramdam ako ng ginhawa at inisip ko na masyado lang akong nag-aalala. Ang pamilya niya ay talagang mababait. Pinili ko ang tamang oras habang masaya ang lahat at dahan-dahan akong nagsalita, "Ma'am, mga ate, may gusto po sana akong ibalita sa inyo." Nakatingin silang lahat sa akin. Umiti si Miguel at hinawakan ang kamay ko para suportahan ako.
Buntis po ako. Ang silid ay naging tahimik sandali, at si Aling Maria ang unang nag-react. Hinampas niya ang mesa at sumigaw. Naku, Diyos ko, totoo ba yan, anak? Naku, ang laki ng blessing ng pamilya ko. Magkakaapo na kami. Tumayo siya at lumapit sa akin, niyakap ako ng mahigpit. Napakabuting balita, anak, napakabuti. Napakaswerte ng anak ko, si Miguel. Aalagaan ko kayo ng apo ko. Si Ate Luisa at Aunt Carmen ay tuwang-tuwa rin. Ang tatay ni Miguel, sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, ay tumingin sa akin na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Si Mia naman ay hindi interesado at nagpapatuloy sa pagkain ng kanyang fried chicken leg. Inisip ko na totoo ang kasiyahan na ito. Naniwala ako na masaya sila sa presensya ko at ng bata sa tiyan ko. Pero mali ako, lahat ay simula lang ng isang masamang palabas at ako ang pinakakawawa sa lahat. Ang hapunan na iyon ang nagsiwalat ng kanilang tunay na pagkatao na mas kahindik-hindik kaysa sa naisip ko. Pagkatapos ng pagbati, nagpatuloy ang hapunan na mas masaya pa sa una. Patuloy na ikinukwento ni Aling Maria kung paano niya aalagaan ang apo niya at kung ano ang bibilhin niya. Nagsuggest si Ate Luisa kung aling international hospital ang magandang manganakan. Ngumiti lang ako at nakinig na puno ng kaligayahan. Naramdaman ko na napakaswerte ko na mainit akong tinanggap ng pamilya ng aking asawa. Sa oras na ito, si Mia, pagkatapos kumain, ay tumakbo sa sala. Bigla siyang tumigil sa harap ko. Ang kanyang malalaking mata ay nakatingin sa jade necklace na nakasuot sa leg ko. Ito ay isang priceless heirloom na ipinasa sa akin ng aking lola, at ipinasa naman ng aking ina bago ako ikasal. Ang aking lola ay namatay ng maaga kaya't ang kwintas na ito ay naglalaman ng lahat ng pagmamahal at alaala ng buong pamilya. Ang pendant ay isang transparent na teardrop-shaped green jade na napakaganda ang pagkakagawa. Alam ko na ang halaga nito ay hindi bababa sa 1,000,000 piso. Ngunit para sa akin, ito ay priceless. Ate, ang ganda nito. Itinuro ni Mia ang kwintas ko na may malakas na boses. Umiti ako sa bata. Salamat, anak. Ang ganda rin ng princess dress mo. Akala ko hanggang doon lang ang sasabihin niya, pero bigla niyang inabot ang kanyang mabilog na kamay at may sinabi na ikinagulat ko. Akin na, ate. Biglang naging tahimik ang hapagkainan. Nalito ako, hindi ko alam kung paano sasagutin ang isang bata. Ngumiti lang ako, naku, pang matanda yan, hindi bagay sa'yo. Sa susunod na bumisita ka, bibilhan kita ng mas magandang kwintas, ha? Inisip ko na ang isang pangako ay sapat na para pasayahin ang isang bata, pero hindi ordinaryong bata si Mia. Sumimangot siya at nagsimulang umiyak. Ayoko ng iba. Ito lang ang gusto ko. Nay, sabihin mo kay ate na ibigay niya sa akin. Nagpout siya kay Ate Luisa. Si Ate Luisa, imbes na payapain ng anak, ay tumingin sa akin at pilit nang umiti. Naku, bata pa lang talaga yan. Basta't gusto niya, gusto niya. Pero aminado ako, ang ganda ng kwintas mo. Ang jade na yan, siguradong mahal. Opo, pamana po ito ng lola ko, dahan-dahan kong ipinaliwanag. Sana ay naintindihan niya ang kahalagahan nito para sa akin. Pero mukhang hindi narinig ni Ate Luisa ang huling bahagi ng sinabi ko. Ang tanging narinig lang niya ay ang salitang si pamana. Nagningning ang kanyang mga mata. Ay, pamana pala. Huwag mong hingin sa ate mo, Mia. Bad yan. Sinabi niya yan sa anak pero walang galit sa kanyang boses. Mas lalo pang umiyak si Mia. Ayoko, gusto ko talaga. Nay, kunin mo para sa akin. Huhuhu. Si Aling Maria naman ngayon ay nagsalita na sa isang malumanay na boses. Sige na, apo, tumahan ka na. Huwag ka nang umiyak. Ate Luisa, buntis si Teresa, huwag mong hayaang maistorbo siya ng ingay. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin na may matamis na boses. Teresa, bigay mo muna sa bata para makapaglaro. Bata lang naman yan, pagbigyan mo lang, sa bandang huli, magsasawa rin yan. Magkakasama na tayo sa pamilya, huwag kang maging masyadong formal. Nahirapan talaga ako. Ito ay isang priceless heirloom, paano ko ibibigay sa isang batang malikot? Paano kung masira o mawala? Nay, pero mahalaga po ito para sa akin. Sinubukan kong magpaliwanag. Kaya nga ibinibigay sa apo, dahil mahalaga, agad nasabi ni Aling Maria,
na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay. Apo natin yan, hindi ibang tao, bakit ka matatakot? Maglalaro lang naman siya sandali. Ang inosenteng hiling ng isang bata, sa pamamagitan ng pag-engganyo ng mga matatanda, ay biglang naging isang walang katwiran at walang hiyawang hiling. Ang masayang kapaligiran kanina ay biglang nawala at napalitan ng nakakasuffocating na tensyon. Tumingin ako kay Miguel at humingi ng tulong. Naniwala ako na maintindihan niya ako at kakampi siya sa akin. Pero hindi, nanahimik lang siya at umiwas ng tingin. Ang kanyang katahimikan sa oras na yon ay mas nakakatakot kaysa sa mga sinabi ng kanyang nanay at ate. Nang makita akong nag-aalinlangan pa rin, binago ni Ate Luisa ang kanyang boses. Hindi na siya nagpapanggap na masaya kundi naging magdemand. Teresa, alam kong mahalaga sa iyo ang pamana na yan. Pero tingnan mo si Mia, halos malagot na ang boses sa pag-iyak. Kung gusto ng bata, ipahiram mo na lang. Tingnan mo, ang mga tao sa labas, sasabihin na ang kuripot ng pamilya namin. Ang salitang mga tao sa labas ay parang kutsilyo na tumusok sa aking pagkatao. Maliwanag na family matter ito, bakit niya sinasali ang ibang tao? Sumang-ayon din si Aling Maria. Tama siya, anak. Kunin mo na lang yan at ipasuot sa apo mo, isipin mo na lang na regalo mo sa kanya bilang bagong ate. Magiging nanay ka na rin, dapat matuto ka ng magmahal ng bata. Ang mga sinabi nila ay mukhang moral, ngunit sa totoo lang, ito ay blatant pressure. Ginagamit nila ang pamilya at pagmamahal sa bata para pilitin akong ibigay ang isang bagay na napakahalaga sa akin. Naramdaman ko ang pait sa lalamunan ko. Nay! Ate, pasensya na po, pero hindi ko po talaga maibibigay. Malaki po ang sentimental value ng kwintas na ito sa akin. Kung ordinaryong bagay lang, ibibigay ko sa kanya. Pero ito ay... Sige na, biglang putol ni Ate Luisa sa akin na may maluwag sa kalooban. Kung ganyan ang sinasabi mo, hindi na kita pipilitin. Mukhang hindi kami karapat-dapat gumamit ng mamahaling bagay. Pero gusto talaga ng bata. Paano na lang, Teresa? Bilhin ko na lang yan, Mia. Bibigyan kita ng magandang presyo. Nagulat ako sa alok na ito. Bibilhin? Akala nila ang heirloom ay mabibili ng pera. Pero sinubukan ko pa ring manatiling kalmado. Ate, sinabi ko na ito ay pamana, hindi ibinebenta. Sabihin mo lang ang presyo, 1,000,000 piso. Babayaran kita ng 1,000,000 piso. Napakamahal na niyan para sa isang silver necklace. Sabi niya sa akin na parang nagbibigay ng pabor. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Isang jade necklace na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso ang tinawag niyang silver necklace at binigyan niya lang ng presyo na 1,000,000 piso. Ito ay hindi lang kawalan ng kaalaman kundi isang insulto. Ate Luisa, ano pong sinasabi niyo? Ito po ay totoong jade, hindi silver, at ang halaga nito. Ay naku! Totoo ba yan? Ngayon, puno na ang mga peke. Sige na, 20,000 piso na lang para sa swerte ng apo. Hindi ako makapagsalita. Ang kanilang kawalang hiyaan ay lumampas sa aking inaasahan. Tumingin ako kay Miguel. Ang tingin ko ngayon ay hindi na naghahanap ng tulong, kundi nagmamakaawa. Nagmamakaawa ako sa kanya na magsalita. Para patigilin ang murang palabas na ito. Sa wakas, nagsalita si Miguel, ngunit ang mga salitang sinabi niya ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ko. Humarap siya sa akin, mahina ang boses pero mabigat. Teresa, sige na, mahal. Kung gusto bilhin ni Ate Luisa, ibenta mo na lang. Magkapamilya na tayo. Nagulat ako. Miguel, anong sinasabi mo? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga sa akin ang kwintas na ito? Alam ko. Tumango si Miguel. Pero tingnan mo, umiiyak si Mia. Gusto rin ito ni Ate Luisa. Manugang ka, magbigay ka na lang. Sige na, ibigay mo na sa kanya. Parang awa mo na. Huwag mo nang sirain ang kasiyahan. Sinabi niya ang dalawang salitang magbigay ka na lang. Akala niya, ang pag-give up ko sa pamana ng aking lola ay isang pagbibigay. Hindi siya kumampi sa akin. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang mapapangasawa. Ang tanging inaalala niya ay ang damdamin ng kanyang nanay, ate, at pamangkin. Nakikisama siya sa kanila para i-pressure ako.
Tiningnan ko siya, ang lalaking mahal ko, ang lalaking akala ko makakasama ko sa buong buhay ko. Paano niya nasabi ang mga ganoong salita? Paano niya ipinagtanggol ang walang katwirang pagiging sakim ng kanyang pamilya? Nagsimulang lumamig ang puso ko. Ang aking pagtitiwala sa kanya ay nagsisimulang masira. Nalaman ko na sa mata niya at ng kanyang pamilya, ako at ang mga bagay na pag-aari ko ay walang halaga. Ang labanan para sa kwintas ay pansamantalang natapos nang matigas akong tumanggi at itinago ito sa aking bag. Ang kapaligiran sa hapagkainan ay naging awkward. Si Mia ay humihikbi pa rin sa kandungan ng kanyang ina, paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin na may galit sa mga mata. Si Aling Maria at Ate Luisa ay hindi na nagsalita, ngunit ang kanilang mga mukha ay mabigat na nagpapakita ng kanilang hindi pagkakontento. Si Miguel na nakaupo sa tabi ko ay nanahimik din. Ang aming kapaligiran ay naging malamig. Gusto ko na lang matapos ang hapunan para makaalis na ako sa lugar na ito. Ngunit tila ang tunay na palabas ay nasa likod pa. Pagkatapos maghugas ng pinggan ni Ate Carmen, umupo kaming lahat sa sala para uminom ng tsa. Si Ate Luisa, pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, ay biglang nagsalita na may matamis na boses na para bang walang nangyari kanina. Ah, Miguel, Teresa, may gusto sana akong hingin sa inyo. Mabilis na sumagot si Miguel, ano po iyon, ate? Sabihin mo lang kung matutulungan kita, tutulungan kita. Tumingin si Ate Luisa sa akin na may isang kakaibang ngiti. Ganito kasi si Mia mag-grade 1 na ngayong taon. Gusto namin siyang ipasok sa top school sa bagong subdivision. Alam mo naman, kung makakapasok siya sa eskwelahan na yon, mas maganda ang magiging kinabukasan niya. Tumango ako, ang pagpapadala ng bata sa magandang eskwelahan ay ang makatwirang nais ng bawat magulang. Opo, maganda po ang eskwelahan na yon. Pero narinig ko po na mahirap makapasok at mahal din ang tuition. Malungkot na sabi ni Ate Luisa. Ang pagpasok kaya naming bayaran. Pero may nakakatuwang patakaran sila na mas binibigyan nila ng prioridad ang mga pamilyang may permanent address sa lugar na yon. Malayo ang bahay namin kaya hindi pasok. Dito, tumigil siya at tumingin sa akin. Narinig ko kay Miguel na binigyan ka raw ng mga magulang mo ng bahay sa subdivision na yon. Narinig ko, malapit lang sa eskwelahan ng bata. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. May masama akong pakiramdam. Opo. Binigyan po ako ng bahay ng mga magulang ko. Napakabuting balita. Masayang sabi ni Ate Luisa na may tuwa sa kanyang boses. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede bang ilipat mo ang bahay sa pangalan ko? Natahimik ako. Akala ko mali ang narinig ko. Ilipat ang 20 milyong pisong bahay sa pangalan niya. Nang makita ang gulat ko, nagmadali siyang magpaliwanag na may malambing na boses. Huwag kang mag-alala, ate. Kailangan ko lang ang address. Gumawa ka na lang ng deed of sale para maipasok ko sa pangalan ko. Para maipasok ko si Mia sa eskwelahan. Pagkatapos, after a few years, pag maayos na, ibabalik ko ang pangalan sa'yo. Magkapamilya na tayo, tulungan lang. Ang lohika ng magkapamilya ay ginamit na naman. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kwintas kundi isang 20 milyong pisong bahay, isang malaking ari-arian. Ate, masyado pong malaki ang hiling na yan. Hindi ko po kayang magdesisyon mag-isa. Nauutal kong sabi, sinusubukang humanap ng dahilan para tumanggi. Anong malaki? Papel lang naman yan, sabi ni Ate Luisa na parang wala lang. Pumayag ka na lang. Hayaan mo na lang kaming bahala sa lahat. At syempre, hindi ko naman kukunin ng libre. Babayaran kita. At pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Paano kung ganito? Babayaran kita ng 2,000 piso para sa deed of sale. Ayos ba? 2,000 piso. Gusto niyang bilhin ang aking 20 milyong pisong bahay sa halagang 2,000 piso. Ang ngiti sa kanyang labi ay mukhang pekeng at nakakatakot. Ito ay hindi isang pabor. Ito ay isang conspiracy, isang plano na kuning ang aking ari-arian na tinakpan ng matatamis na salita at pekeng relasyon ng pamilya. Hindi lang nila gusto ang aking pamana, gusto rin nila ang aking bahay, gusto nila ang lahat ng meron ako. Ang sakim na mukha ng buong pamilya na ito ay ngayon ay lantad na. Ang alok ni Ate Luisa ay parang kidlat na tumama sa akin.
Ang buong silid ay naging tahimik, ngunit ito ay isang katahimikan na puno ng pressure. Ang lahat ng mata, maliban sa tatay ni Miguel na nakatingin sa Ray, ay nakatingin sa akin, naghihintay ng sagot. Nararamdaman ko ang pag-asa, ang pamimilit sa kanilang mga tingin. Si Aling Maria ang unang sumira sa katahimikan. Hindi siya tumingin sa akin, kundi sa Miguel, na may mahinang boses pero sapat na para marinig ng lahat. Miguel, tama ang sinasabi ng ate mo. Ang edukasyon ng mga bata ay mahalaga. Magkakaanak din kayo ng asawa mo sa huli, at kailangan nyo ring mag-alala para sa kanila. Tulungan mo ang ate mo, anak. Magkapamilya na tayo, huwag kang maging masyadong istrikto. Ang bawat salita na sinabi niya ay matamis at puno ng pagmamahal, ngunit ito ay isang subtle form of pressure. Ginagamit niya ang konsepto ng pamilya at kinabukasan ng mga anak para pilitin akong pumayag. Si Ate Carmen, na mukhang pinakamabait sa lahat, ay nagsalita rin. Tama si Teresa, gusto lang ni Ate Luisa ang makabuti para kay niya. Isipin mo na lang na ipinahiram mo lang sa kanya sa loob ng ilang taon. Ang title ay nasa iyo pa rin, ipangalan lang sa kanya sandali. Walang masama doon. Ang kanyang mga salita ay napakalambing, napakatahimik. Isang 20 milyong pisong bahay, isang ari-arian na pinapangarap ng maraming tao, ay naging isang maliit na bagay na hindi dapat alalahanin para sa kanila. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pigilan ang aking boses na manginig. Nay, ate, pasensya na po, pero hindi po talaga pwede. Ang bahay na iyan ay bigay sa akin ng mga magulang ko para sa kasal, hindi ko po pwedeng ilipat sa ibang pangalan kahit pa ipahiram lang. Nang marinig niya ang pagtanggi ko, nagbago ang mukha ni Ate Luisa. Ang peking ngiti ay nawala at napalitan ng galit. Anong ibig mong sabihin? Plano kong lokohin ka? Nag-iisip ka ba sa akin? Hindi po iyon ang ibig kong sabihin, mabilis kong ipinaliwanag. Ang ibig kong sabihin, ibig mong sabihin, hindi mo kami itinuturing na pamilya. Pinutol niya ang aking sinabi, tumaas ang kanyang boses. Dahil may bahay ka at pera, minamaliit mo kami, ang pamilya ng asawa mo, di ba? Hindi mo kami matulungan sa isang maliit na bagay. Hindi ka pa man nagiging manugang, nagiging kuripot ka na. Ang aking pasensya ay halos masira na. Hindi lang sila walang katwiran, kundi nag-akusa pa sila. Tumingin ako kay Miguel. Ang tingin ko ngayon ay hindi na nagmamakaawa kundi sobrang disappointment. Hindi na ako nagmamakaawa sa kanya, nakakampi siya sa akin. Gusto ko lang makita kung paano siya mag-react sa kawalang hiyaan ng kanyang pamilya. At pagkatapos, nagsalita siya. Tumayo siya at naglakad sa buong silid, nag-isip. Sa wakas, tumigil siya at tumingin sa akin. Ang boses niya ay hindi na mahina kundi malakas at galit. Teresa, ano ba yan? Paano mo nasabi iyon kay Ate Luisa? Nagulat ako. Pinagagalitan niya ako. May mali ba sa sinabi niya? Patuloy niya na mas tumataas ang boses. Ipinapahiram lang namin ang bahay para sa pag-aaral ng pamangkin ko, bakit parang mawawala ang lahat ng meron ka? Alam mo ba kung gaano kami nahirapan dahil sa'yo? Miguel, bahay ko yon, ari-arian na binigay sa akin ng mga magulang ko. Hindi ko na napigilan ang sarili at tumaas na rin ang boses ko. Kahit ano pa, sumigaw si Miguel, at ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang nawawalan ng kontrol. Ang kanyang mukha ay naging baluktot at hindi pamilyar. Asawa kita, ang pamana mo ay ari-arian din ng pamilya namin. Asawa mo ako, anak ako sa bahay na ito, at may karapatan akong magdesisyon. Kung sinabi kong ipahiram mo, ipapahiram mo, wala kang karapatang tumanggi. Ang huling sinabi niya ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ko. Ang pamana mo ay ari-arian din ng pamilya namin. May karapatan akong magdesisyon, wala kang karapatang tumanggi. Lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa kanya, tungkol sa kanyang pagmamahal, tungkol sa aming kinabukasan ay gumuho sa sandaling iyon. Ito na ang last straw. Ang tunay na mukha niya at ng buong pamilya niya ay lantad na. Hindi sila isang pamilya, sila ay isang grupo ng mga lobong naghihintay na kainin ako. Ang bawat salita ni Miguel ay parang karayom na tumutusok sa aking eardrums. Ang kapaligiran ay naging makapal. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko, ang taong minahal ko, pinaniwalaan ko, naisip kong makakasama ko habang buhay. Ang kanyang mukha ay namumula, ang mga mata niya ay may galit, ang kanyang banayad na mukha.
Ang kanyang edukasyon ay pinalitan ng isang pagiging tyrant, dominating, at sakim. Ari-arian ng pamilya namin. Inulit ko ang bawat salita, nanginginig ang boses ko hindi dahil sa takot kundi sa galit na nararamdaman ko sa loob ko. Anong sinasabi mo, Miguel? Ito ay bahay na binigay sa akin ng mga magulang ko. Nasa pangalan ko ang titulo, wala itong kinalaman sa iyo at sa pamilya mo. Nagsasagot ka pa. Tumayo si Ate Luisa, tinuro ang mukha ko. Walang hiya kang bata ka. Tama ang sinasabi ng kapatid ko. Asawa ka na niya, manugang ka na sa pamilya na ito, kaya ang meron ka ay sa amin na rin. May bahay at pera ka lang, nagyayabang ka na. Bakit, may pera ka ba? Siguro walang pera ang pamilya mo. Si Aling Maria, na nakaupo sa upuan, ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang pagngiti ay mas nakakasuka kaysa sa paninira ni Ate Luisa. Silang lahat, ang buong pamilya, ay nagtutulungan para i-corner ako, para kunin ang lahat ng meron ako. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Ang aking pasensya ay umabot na sa dulo. Hindi ko na ito kaya pa. Hindi ako mananahimik at hahayaan ang mga taong ito na tapak-tapakan ang aking pagkatao at ang pagmamahal ng aking mga magulang. May isang lakas na galing sa kung saan ang dumaloy sa akin. Tumayo ako at ang silya sa likod ko ay bumagsak. Tumingin ako sa bawat mukha na masaya at nagtatagumpay. Pagkatapos, ginamit ko ang lahat ng aking lakas at hinawakan ang gilid ng kahoy na coffee table sa harap ko. Kablag! Binaligtad ko ang mesa, ang tiyepot, tasa, at prutas ay nagkalat sa sahig. Ang tunog ng mga basag ay nakakabingi at sumira sa kanilang nakakatuwang palabas. Ang mainit na tsaa ay tumalsik at napaatras si Ate Luisa at Aling Maria. Ang buong bahay ay naging tahimik. Lahat ay nagulat sa akin, hindi makapaniwala na ang babaeng laging mahinahon ay kayang gawin yon. Mga wala kayong hiya, sumigaw ako, nanginginig ang boses sa galit. Sino sa tingin niyo ako? Isang tanga na pwede niyong lokohin. Huwag kayong umasa sa bahay na ito, ni isang kusing, hindi kayo makakakuha. Ang katahimikan ay tumagal lang ng ilang segundo, at pagkatapos, lumabas ang kanilang tunay na pagkatao, wala ng kabaitan, wala ng moral na pananalita, kundi ang pagiging mabangis ng mga hayop. Aba! Walang hiya kang bata ka, binaligtad mo ang mesa, galit na sigaw ni Aling Maria, at lumapit sa akin. Nasa bahay ka na, pero gumagawa ka pa rin ng gulo. Ituturo ko sa iyo kung paano maging magalang. Saktan mo, Nay, para matuto yan. Si Ate Luisa ay nag-ready na rin kasama si Ate Carmen, na hinaharangan ang aking daan. Naging magulo ang lahat. Ang maliit na sala ay biglang naging isang animal cage. Ang mga taong akala ko ay magiging pamilya ko, ngayon ay nagpakita ng kanilang mga kuko, handang salakayin ako. Pagmamahal, kaligayahan, lahat ay isang malupit na panloloko. Pagkatapos ng aking galit, ang dalawang ate ni Miguel ay sumugod sa akin na parang dalawang gutom na tigre. Si Ate Luisa, na may malaking katawan, ay ginamit ang kanyang lakas para itulak ako sa sofa. Hinawakan niya ang buhok ko at hinila pabalik na masakit sa anit ko. Ganyan ka ha, walang hiya ka. Sinisigaw niya yon habang kinukuskus niya ang buong katawan ko. Si Ate Carmen, na mukhang mas mabait, ay hindi na rin kalmado. Mahigpit niyang hinawakan ang dalawa kong kamay at hindi ako makagalaw. Ang kanyang matatalim na kuko ay tumusok sa aking balat. Sinubukan kong kumawala at ang isang kamay ko ay kusa na hinawakan ang tiyan ko. Kailangan kong protektahan ang aking anak. Ang ideya na iyon ay nagbigay sa akin ng mas matinding takot. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Buntis ako, sumigaw ako sa desperasyon. Ngunit ang aking mga salita ay tila walang halaga para sa kanila. Ano kung buntis ka? Kahit buntis ka, kung walang respeto ka, kailangan ka pa ring turuan. Si Aling Maria, na nakatayo sa tabi, ay hindi lang hindi pinigilan ang dalawa niyang anak kundi sinuportahan pa sila, saktan niyo siya, para matuto siya. Si Miguel, na nakatayo sa harap ko, ilang hakbang lang ang layo, ay nagulat sa nakita niyang inaaway ako ng mga ate niya. Tumingin ako sa kanya na may tingin ng tulong. May maliit pa rin akong pag-asa na magigising siya at pipigilan sila. Pero hindi, nanatili siyang nakatayo, putla ang mukha, ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng walang salita.
Ang kanyang pagiging duwag at walang silbi sa sandaling iyon ay mas masakit kaysa sa mga sampal at kurot sa aking katawan. Sa kaguluhan, nahulog ang aking bag sa sahig at ang lahat ng nasa loob ay nagkalat. Ang aking lipstick, maliit na salamin, wallet, at pati na rin ang jade necklace na nakabalot sa malambot na silk. Si Mia, na nakatago sa likod ng kanyang lola, ay biglang nakita ang kwintas at ang kanyang mga mata ay nagningning. Mabilis siyang tumakbo at pinulot ang kwintas. Ay, ang akin, sumigaw siya. Mia, ibalik mo sa akin, sumigaw ako, sinusubukang makawala sa dalawang babae pero hindi ako nagtagumpay. Si Ate Luisa ay sumulyap sa kanyang anak at isang evil smile ang nakita ko sa kanyang labi. Magaling ang anak ko, hindi niya binigay, kinuha mo na lang. At pagkatapos, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa harap ko. Si Mia, na sinuportahan ng kanyang ina at lola, ay hinawakan ang heirloom necklace ng aking lola at ibinato sa sahig. Kablag! Isang matalim na tunog ang narinig at ang teardrop-shaped jade ay nabasag sa maraming maliliit na piraso, nagkalat sa sahig. Ang magandang berdeng kulay ay naging mga lifeless fragments. Parang tumigil ang oras at ang mga sigawan at sumpaan sa paligid ko ay tumigil. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng aking puso na nababasag kasama ng jade. Ito ay hindi lang isang alahas, ito ay ang pagmamahal ng aking lola, ang alaala ng aking ina, ang pagpapatuloy ng 3 henerasyon. At ngayon, ito ay nasira sa kamay ng isang bata na pinalaki sa isang pamilya na puno ng kasakiman at kasamaan. Isang matinding sakit ang bumalot sa akin, mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Tumulo ang luha ko, hindi na ako sumisigaw, nakatingin lang ako sa mga basag na piraso ng jade sa sahig, at ang puso ko ay nabasag na rin. Ang mundo ko, ang aking pagmamahal, ang aking tiwala, lahat ay nagwakas sa nakakapangilabot na gabing ito. Ang sakit ng pagkawala ng aking priceless heirloom ay mabilis na naging isang matinding galit. Hindi na ako natatakot. Ang tanging nasa isip ko ngayon ay, hindi ko hahayaan na masira pa nila ang anumang meron ako, lalo na ang bata sa tiyan ko. Sa isang hindi inaasahang lakas, kumawala ako sa pagkakahawak ni Ate Carmen. Tinulak ko si Ate Luisa na humaharang sa akin. Ang aking galit ay nagbigay sa akin ng lakas. Tumakbo ako sa basag na coffee table. Ang aking mga mata ay mabilis na tumingin at huminto sa isang kumikinang na bagay. Isang fruit knife. Dinakma ko ang kutsilyo. Ang hawakan ay malamig sa nanginginig kong palad. Humarap ako at itinaas ang kutsilyo. Huwag kayong lalapit. Bulong ko, nanginginig ang boses. Umalis kayong lahat, umalis kayong lahat. Nagulat ang pamilya Aquino sa kutsilyo sa kamay ko. Sila ay mabangis, ngunit sila ay mga bullies. Nang makita nila ang biktima na lumalaban, sila ay natakot. Si Aling Maria at ang dalawa niyang anak ay umatras ng ilang hakbang. Anong gagawin mo? Patayin mo kami? Nauutal na sabi ni Aling Maria. Kayo ang nagtulak sa akin, sumigaw ako, umiiyak. Sinaktan niyo ako, ninakaw niyo ang mga gamit ko, sinira niyo ang pamana ko. Ano pa ang gusto niyo? Si Miguel naman ngayon ay gising na. Lumapit siya sa akin, inabot ang kanyang kamay. Teresa, kumalma ka, ibaba mo ang kutsilyo. Mag-usap tayo ng mahinahon. Mag-usap. Tumawa ako ng mapait. Ano pa ang pag-uusapan natin? Nakita mo akong sinasaktan ng nanay at mga ate mo, hindi ka nagsalita. Ngayon, gusto mo akong makipag-usap. Umalis ka, huwag kang lalapit sa akin. Ngunit patuloy pa rin si Miguel na lumapit. Teresa, makinig ka sa akin, huwag mong gagawin yan. Sinabi ko nang huwag lalapit, sumigaw ako, at inihagis ang kutsilyo sa kanya para bigyan siya ng babala. Takot, umatras si Miguel at natapilok sa silya, nahulog sa sahig. Ang kanyang cellphone ay nahulog mula sa kanyang bulsa, at dumulas sa aking paanan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko, iligtas ang sarili ko. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Patuloy kong itinutok ang kutsilyo kay Miguel na nakaupo sa sahig, at mabilis na pinulot ang cellphone gamit ang kabilang kamay. Nanginginig ang kamay ko, ilang beses akong nag-misstep bago ko nabuksan ang emergency call. 113. Tinawagan ko. Hello, pulis po ito. Anong problema? Isang malalim na boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang linya.
Nagulat ang buong pamilya ni Miguel, ang kanilang mukha ay naging putla. Hindi nila naisip na kaya kong tumawag ng pulis. Tulong! Tulungan niyo po ako. Umiyak ako sa cellphone. Inaaway po ako ng isang buong pamilya. Gusto po nila akong nakawan. Tulungan niyo po ako. Kumalma kayo at ibigay ang address ng bahay, kalye, at distrito. Sinabi ko ang address ng bahay ni Miguel ng malinaw, habang ang kutsilyo ay nasa lalaking nasa sahig pa rin. Walang hiya ka. Baliw ka, tumawag ka ng pulis. Nanginginig na itinuro ako ni Aling Maria. Ay off mo na ang phone. Patayin mo na, sumigaw si Ate Luisa, at sinubukan niya akong lapitan, pero natigilan siya nang makita akong mas hinigpitan ang hawak sa kutsilyo. Hindi ako nagsalita, hinawakan ko lang ang phone at tiningnan sila ng may galit sa mga mata. Ang tawag na ito ay ang aking declaration of war. Wala nang pagbabalik. Ngayong gabi, magbabayad sila, o hindi ako makakalabas na buhay sa pintuan na ito. Pagkatapos ng 1-0 minuto, narinig ang tunog ng siren ng pulis sa dulo ng kalsada. Ang tunog na iyon ay parang death knell para sa pamilya Aquino. Para sa akin, ito ay ang tunog ng kaligtasan. Nanatili ako sa aking posisyon at hindi ko ibinaba ang kutsilyo. Ang tensyon sa silid ay nasira ng malakas na katok sa pinto. Pulis ito, buksan ang pinto. Si Miguel, putlang-putla, ay gumapang at binuksan ang pinto. 2 pulis ang pumasok at sinundan ng ilang curious na kapitbahay. Ang tanawin sa harap nila ay isang magulong sala, basag na gamit sa lahat ng dako. Isang lalaki na nakaupo sa sahig, 3 babae na mukhang galit, at ako, isang babae na magulo ang buhok, magulo ang damit, may hawak na kutsilyo, at luha sa mga mata. Nang makita nila ang pulis, biglang nagbago ang kanilang attitude. Nagsimula na ang palabas. Si Aling Maria ang unang umarte. Bigla siyang lumuhod sa sahig, sinuntok ang kanyang dibdib, at umiyak. Diyos ko, napakawalang hiya ng pamilya namin. Kumuha kami ng manugang na baliw, sinira niya ang bahay namin, at gusto niya pang patayin ang asawa niya. Mga pulis, tulungan niyo ang pamilya namin. Si Ate Luisa ay hindi rin nagpahuli. Tumakbo siya at hinawakan ang kamay ng isang pulis, humihikbi. Kuya, ang kapatid ko, kawawa. Ang asawa niya, baliw, biglang nagwala at nagbasag ng mga gamit, at kumuha pa ng kutsilyo para manakit. Sinubukan namin siyang pigilan, pero sinasabi niyang sinaktan namin siya. Walang hiya talaga. Si Miguel naman ay gumanap bilang kawawang asawa, na nasa gitna ng 2 magkasalungat na pamilya. Tiningnan niya ako ng may peking sakit. Teresa, ano ba ang problema mo? Kung may problema tayo, dapat mag-usap tayo sa bahay, bakit kailangan mong gawing ganito kagulo, at tumawag ka pa ng pulis? Tiningnan ko ang kanilang chief na palabas, at gusto ko lang tumawa. Ang mas matandang pulis, na mukhang ang kanilang leader, ay tiningnan ako ng may pagdududa. Miss, ibaba mo ang armas. Tumingin ako sa kanya at dahan-dahang inilagay ang kutsilyo sa coffee table. Nang mawala ang kutsilyo sa kamay ko, naramdaman ko na parang bumagsak ang buong katawan ko at halos bumagsak ako. Tiningnan ng leader ang buong silid, nakita ang mga basag na piraso ng jade sa sahig, at ang mga kurot sa aking kamay, at ang magulo kong buhok. Sumimangot siya at nag-utos, dalhin ang lahat ng kasama sa presinto para mag-usap. Sa presinto, ipinagpatuloy nila ang kanilang palabas. Si Aling Maria ay ang bida pa rin. Umiyak siya at nagkwento kung paano ako, isang anak ng mayaman na walang hiya, ay ginamit ang aking pagiging buntis para lokohin ang kanyang matalinong anak na magpakasal, na ako ay walang respeto sa bahay nila. Nanatili lang akong tahimik, naghihintay na ako naman ang tanungin. Alam ko na walang silbi ang magsalita, ang katotohanan ay patunayan ng ebidensya. Nang isang batang babaeng pulis ang dumating para dalhin ako sa isang hiwalay na silid para kausapin, biglang nagalit si Aling Maria. Akala niya may favoritism ang pulis. Anong ginagawa niyo? Bakit niyo siya dinadala sa hiwalay na silid? Krimen ang ginawa niya. May hawak siyang kutsilyo at gusto niyang patayin ang anak ko, sumigaw siya at biglang sumugod sa batang pulis. Ibinuka niya ang kanyang matatalim na kuko at sinubukang kurutin ang mukha ng pulis. Pulis ka, pero kinakampihan mo siya. Kakalmutin ko ang mukha mo. Ang kanyang baliw na aksyon ay nagulat sa lahat. 2 pulis ang agad na sumugod, itinumba siya sa sahig, at kinapapan siya para sa paglaban sa duty officer.
Ang tunog ng handcuffs ay narinig. Ang palabas ng pamilya Aquino ay tapos na. Si Aling Maria ay nakakapitan, ang kanyang mukha ay baluktot. Si Miguel at ang dalawa niyang ate ay natahimik, hindi makapaniwala na umabot na sa ganito ang sitwasyon. Ang kanilang tunay na pagkatao ay nalantad dahil sa kanilang sariling katangahan sa harap ng batas. Pagkatapos maaresto si Aling Maria, ang presinto ay naging tahimik. Dinala ako sa isang hiwalay na silid para magbigay ng pahayag. Kalmado at malinaw kong ikinuwento ang buong pangyayari, mula sa pagdemand ng kwintas, pagpilit na ilipat ang bahay sa pangalan nila, hanggang sa pag-atake sa akin ng buong pamilya. Ipinahayag ko rin na ginamit ko lang ang kutsilyo para self-defense sa isang sitwasyon na natatakot ako at nasa gilid na ako. Nang marinig ng pulis na buntis ako at sinaktan nila, nagpakita sila ng pag-aalala. Sinabi nila na kailangan kong pumunta sa ospital agad para magpa-check up at kumuha ng Certificate of Injury. Ito ay isang mahalagang ebidensya para suportahan ang aking pahayag. Sa parehong oras, nalaman ng mga magulang ko ang nangyari at mabilis na tumakbo sa presinto. Nang makita nila ako nagulo ang itsura, magulo ang damit at putla ang mukha, umiyak ang nanay ko. Ang aking ama, ang kanyang mukha ay dumilim, ang kanyang mga mata ay may galit na hindi ko pa nakita. Dinala ako ng mga magulang ko sa ospital. Sa kotse, hindi ako nagsalita, inilagay ko lang ang ulo ko sa balikat ng nanay ko, nararamdaman ko ang pagod at sakit sa aking katawan at isip. Ang aking ama, habang nagmamaneho, ay tinawagan ang aming family lawyer. Ang kanyang boses ay malalim at matigas, wala ng emosyon nang sabihin niya ang pangalan ni Miguel Aquino. Sa ospital, sinuri ng doktor ang aking mga sugat, ang mga pasa, at ang mga kurot sa aking kamay at leg. Pagkatapos ma-record ang mga sugat, nag-suggest ang doktor ng ultrasound para i-check ang kalagayan ng bata. Nakaratay ako sa higaan ng ospital, magulo ang isip ko. Ang isang bahagi ko ay nag-aalala para sa bata, ang isa naman ay nararamdaman ko ang isang kakaibang pag-asa. Ang babaeng doktor ay dahan-dahang inilagay ang malamig na gel sa tiyan ko at iginalaw ang probe. Tumingin siya sa black and white na screen sa loob ng mahabang panahon, walang emosyon sa kanyang mukha. Ang kanyang katahimikan ay nagpakaba sa akin. Dots, may problema ba? Ang anak ko, okay lang ba ang anak ko? Tanong ko, nanginginig ang boses. Tumigil ang doktor at tumingin sa akin, na may bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang nagsalita, kumalma ka at makinig ka. Ang ultrasound result ay nagpapakita na walang fetal sac sa iyong uterus, hindi ka buntis. Ang bawat salita ng doktor ay parang martilyo na tumama sa aking ulo. Hindi ako buntis. Paano iyon mangyayari? Ang pregnancy test ay may 2 linya. May mali ba? Ang pregnancy test ay may malinaw na 2 linya. Hindi bihirang magkaroon ng false positive ang pregnancy test. Maaaring may mali sa test o sa iba pang hormonal reasons, pero ang ultrasound image ang pinakatumpak. Ulitin ko, hindi ka buntis. Ang balitang ito ay dapat na nakakapanlumo. Ngunit, kakaiba, pagkatapos ng ilang segundo ng pagkabigla, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Para bang isang invisible na bigat na nasa balikat ko ay biglang nawala. Ang bata, ang nag-iisang koneksyon sa akin at sa pamilya ng mga halimaw ay hindi pala totoo. Ito ba ang paraan ng Diyos para bigyan ako ng daan palabas? Tumulo ulit ang luha ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o kahihiyan kundi dahil sa kalayaan. Malaya na ako. Wala nang dahilan para mag-alinlangan, para magsisi. Ang desisyon ko ay naging mas malinaw kaysa kailanman. Tatapusin ko ang kasal na ito bago pa man ito magsimula. Magbabayad ang mga taong nanakit sa akin. Sinabi ko ang resulta sa mga magulang ko. Nagulat ang nanay ko at nanahimik lang ang tatay ko. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Ang tingin ng tatay ko ay nagsabi sa akin na isang malaking bagyo ang paparating sa pamilya Aquino. Sa mga sumunod na araw, nanatili ako sa aking silid, ayaw kong makipagkita o makipag-usap sa kahit sino. Ang shock ay sobrang laki at pinanghinaan ako. Nirerespeto ng mga magulang ko ang aking katahimikan, at tahimik silang nag-aalaga sa akin, naghahanda ng pagkain, at nag-aalala sa tulog ko. Ang lahat ng bagay sa labas, mula sa pulis hanggang sa divorce proceedings, ay hinayaan ng tatay ko na asikasuhin ng lawyer.
Pinatalsik din ng tatay ko si Miguel sa trabaho sa factory. Sa katahimikan, ang isip ko ay hindi tumigil. Nag-iisip ako tungkol sa tunay na pagkatao ni Miguel at ng kanyang pamilya. Paano ang isang edukadong tao na parang si Miguel, na may mabuting panlabas na anyo, ay magiging isang sakim, abusive, at walang silbing tao? Paano ang isang pamilya na mukhang normal ay magiging parang isang grupo ng gutom na hayop? Ang nangyari ay hindi lang basta-basta, sigurado akong may mas malalim na dahilan. Bigla, naalala ko ang isang maliit na detalye. Ilang buwan na ang nakalilipas, dinala ako ni Miguel sa kanilang lumang bahay. Itinuro niya ang isang bahay sa isang maliit na eskinita at sinabing doon siya lumaki, ngunit ang kanyang mukha ay may kakaibang ekspresyon at mabilis niyang pinaandar ang sasakyan. Nang tanungin ko siya, sinabi niya lang na ayaw niyang makita ang isang lumang kapitbahay na nagngangalang Aling Tessie dahil masyado siyang tsismosa. Masyadong tsismosa. Ang detalyeng ito ang nagbigay pansin sa akin. Minsan, ang mga taong ganoon ang pinakamaraming alam. Isang malaking kuryosidad ang umusbong sa akin. Gusto kong malaman ang kanilang nakaraan, gusto kong maintindihan ang pagkatao ng mga taong muntik ko ng tawaging pamilya. Sa pamamagitan ng ilang koneksyon ng aking ama, hindi naging mahirap para sa akin na mahanap ang numero ni Aling Tessie. Pagkatapos mag-isip, nagdesisyon akong tumawag. Hindi ko sinabi na ako si Teresa, ang asawa ni Miguel. Gumawa ako ng kwento na ako ay galing sa isang headhunting company na gustong malaman ang background ng isang kandidato na nagngangalang Miguel Aquino para sa isang mahalagang posisyon at kailangan ko ng rekomendasyon mula sa mga dating kapitbahay. Tulad ng sinabi ni Miguel, mahilig magsalita si Aling Tessie. Nang marinig niya ang pangalan ng pamilya Aquino, ang boses niya sa kabilang linya ay naging masigla. Naku, bakit mo tinatanong ang pamilyang iyon? Sila ang sikat dito. Kung plano mong makipag-deal sa kanila, mag-ingat ka. Baka wala ka nang matira. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagkunwari akong nagulat. Bakit po, Aling? Akala ko po si Miguel ay isang edukadong tao. Edukado? Suminghal si Aling Tessie. Pinag-aral siya para lang manloko ng ibang tao. Ang pamilya nila ay gold digger. Gold digger? Tanong ko. Ang boses ni Aling Tessie ay naging mahina na parang nagkukwento ng isang malaking sikreto. Alam mo ba? Ang tatay niya ay sobrang mahirap noon. Napangasawa niya si Aling Maria dahil mayaman ang pamilya niya pero puro babae ang anak nila. Nang namatay ang mga lolo at lola, ginamit niya ang kanyang dirty tricks para kunin ang lahat ng ari-arian ng pamilya ng asawa niya at pinalayas ang mga kapatid ni Aling Maria. At ngayon, ang dalawa niyang anak na babae, si Luisa at Carmen, ay pareho rin, naghahanap sila ng mga mayayaman na lalaki na may nag-iisang anak na babae para magpakasal at pagkatapos ay dahan-dahang kinukuha ang lahat ng pera nila. Ang dalawang son-in-law nila ay mayayaman na ngayon dahil sa pera ng mga asawa nila. Nanlamig ako. Paano po si Miguel? Si Miguel ang pinakamahusay sa kanila, sabi ni Aling Tessie. Pinag-aral siya ng mabuti, may master's degree at may gwapong mukha. Hindi ang ordinaryong pamilya ang target niya. Siya ang kanilang trump card para sa mga anak ng mga mayayamang pamilya, mga babaeng walang kapatid na lalaki para makuha niya ang lahat ng yaman ng pamilya. Ang pamilyang iyan ay may plano na. Ang bawat salita ni Aling Tessie ay parang huling piraso ng isang puzzle na nagbubuo ng isang kumpletong at nakakapanlumo na larawan. Ang lahat ay naging malinaw. Ang kaligayahan ni Miguel nang marinig niyang buntis ako, ang pagiging two-ager ni Aling Maria, ang paghingi ng kwintas hanggang sa bahay, lahat ay hindi bigla ang kasakiman. Ito ay isang carefully planned out scheme. Isang family tradition na ipinasa sa bawat henerasyon. Hindi ako ang kanyang kasintahan, hindi ako ang kanyang asawa, kundi isang fat prey na nahuli nila. Nang patayin ko ang tawag, nanatili akong nakaupo sa aking silid. Ang galit na nararamdaman ko ay umabot na sa rurok, ngunit may isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Alam ko na kung anong klaseng tao ang kinakaharap ko. Ito ay hindi ordinaryong problema ng pamilya. Ito ay isang digmaan sa isang pamilya ng mga professional con artist. At hindi ako magiging huli nilang biktima. Nang mawala ang kanilang gold mine, at maaresto si Aling Maria ng ilang araw at magbayad ng multa, ang pamilya Aquino ay nahirapan. Si Miguel ay natanggal sa trabaho,
nawala ang kanyang posisyon bilang Vice President na may mataas na sweldo at ang mga under-the-table money na nakukuha niya. Ang kanilang pangunahing source of income ay biglang nawala. Ang pag-asa na makuha ang 20 milyong pisong bahay ay naging abo. Ang krisis ay naging dahilan para mawala ang kanilang fake facade. At sa kanilang kawalan ng pag-asa, kinuha nila ang kanilang huling armas, ang social media. Ang nagpasimula ay walang iba kundi si Ate Luisa, ang pinakamatalino at pinakamasama sa lahat. Alam niya na sa modernong panahon, ang public opinion ay parang double-edged sword at gagawin nila itong armas para atakehin ako. Isang gabi, habang nagsisimula na akong maging okay, isang matalikong kaibigan ang nagpanik at nagpadala sa akin ng isang link ng live video sa Facebook. Nag-click ako at hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ito ay isang livestream mula sa kanilang luma at pangit na sala. Sa video, nakaupo si Miguel, mukhang gulo, payat, at may pulang mata. Sa tabi niya ay si Aling Maria na humihikbi, may hawak na tissue. Si Ate Luisa at Ate Carmen ay nakaupo sa magkabilang tabi, na may malungkot na mukha. Magandang gabi sa lahat, nagsimula si Ate Luisa, na may nanginginig na boses. Ngayong gabi, napilitan kaming magsalita tungkol sa masakit na katotohanan, ang kawalang hiyaan na dinaranas ng pamilya namin. At pagkatapos, nagsimula siyang magkwento ng isang kwento na maingat na ginawa. Sa kanyang kwento, si Miguel ay isang matalinong master's degree holder, isang masunurin na anak na nagmamahal sa akin, kahit na magkaiba ang estado namin sa buhay. Sa kanilang kwento, ako ay isang gold digger. Alam niya na mabait at tapat ang anak ko, kaya ginamit niya ang pagiging buntis para pilitin kaming ikasal, umiiyak na sabi ni Aling Maria. Sinabi niya na buntis siya at pinilit kaming magpakasal agad. Mahirap kami pero mahal namin ang anak at apo namin, kaya sinikap namin ang lahat. Sino ba naman ang mag-aakala na nang pumunta siya sa bahay namin, marami siyang hiningi. Hindi niya gusto ang bahay namin, hindi niya gusto ang luto ko. At ang pinakamasama, gusto niya na ilipat sa pangalan niya ang bahay namin bago siya manganak. Nag-ambag din si Miguel sa palabas. Tumingin siya sa kamera, nanginginig ang boses, minahal ko siya ng totoo. Akala ko, magsasama kami para magbuo ng masayang pamilya, pero hindi ko inaasahan na pera lang pala ang habol niya. Nang hindi namin matugunan ang hiling niya tungkol sa bahay, nag-iba ang kanyang ugali, sinira ang mga gamit, at inakusahan ang nanay at mga ate ko ng pananakit. Ang katotohanan ay, nalaman namin na hindi pala siya buntis. Lahat ay isang palabas para lokohin ang pamilya namin. Ginawa nila akong isang kontrabida mula sa pagiging biktima. Ginawa nila ang kanilang kasakiman bilang pagdurusa. Pinalitan nila ang katotohanan, gumamit sila ng crocodile tears para makuha ang simpatya ng mga taong walang alam sa istorya. Wala silang hiya na sinabi na si Aling Maria ay inaresto ng pulis dahil binayaran ko ang pulis. Ang palabas ng pamilya Aquino ay nagtagumpay. Ang livestream video na may clickbait title na Poor Master's Degree Holder Betrayed Eli Rich Girlfriend and a Bitter Ending ay mabilis na kumalat sa social media. Sa kanilang pag-arte, lalo na ang mga luha ni Aling Maria at ang malungkot na mukha ni Miguel. Nagtagumpay sila sa paglikha ng imahe ng isang mabait, kawawang pamilya na pinagtatawanan ng mga mayayaman. Ang online community, na madaling paniwalain ng mga malungkot na istorya, ay agad na kumampi sa kanila. Libo-libo ang mga komento at shares. Siniraan nila ako. Kaya nga walang hiya ang mga mayayaman. Kawawang master's degree holder, mabait at matalino, pero nagkaroon ng evil girlfriend. Ang mukha ng babaeng iyan ay mukhang hindi mabait. Ay boycott natin siya. Nasaan ang hustisya? Pinagtatawanan ng mga mayayaman ang mga mahihirap. Ang pangalan, mukha, at pati na rin ang address at trabaho ng pamilya ko ay inilagay nila sa social media. Ang cellphone ko at ng mga magulang ko ay patuloy na nakakakuha ng mga call at messages na puno ng insulto at pagbabanta. Ang negosyo ng aming factory ay apektado rin. Ang ilang small partners ay tumawag at nagpakita ng kanilang pagdududa. Ang buhay ng pamilya ko ay naging magulo. Nagkulong ako sa aking silid, binabasa ang bawat komento, ang bawat masakit na salita. Kahit na naghanda na ako, nararamdaman ko ang sakit sa aking dibdib. Hindi nila alam kung sino ako, hindi nila alam kung anong nangyari. Pero handa silang magbigay ng mga masasamang salita para lang masatisfy ang kanilang sense of justice. Sa kabilang banda, ang pamilya Aquino ay masaya.
Patuloy silang nagla-live, umiiyak, at nagkukwento ng kanilang paghihirap, ginamit ang simpatya ng mga tao. Nagsimula silang humingi ng donations para sa kanilang legal fees para makakuha ng hustisya. Ang bank account number ni Ate Luisa ay inilagay sa top of the page, at ang pera ay dumating mula sa lahat ng dako. Sinasamantala rin nila ang pagiging sikat nila at nagbebenta sila ng mga murang damit, fake cosmetics, at provincial specialties. Ang mga tagahanga nila ay bumibili ng hindi nag-isip. Sa loob ng ilang araw, kumita sila ng malaking halaga. Ang aking ama ay nagalit at gusto niya agad na magdaos ng press conference at kasuhan ang lahat ng sumisira sa pamilya namin. Pero pinigilan ko ang tatay ko. Tay, kumalma ka lang. Kung mas masaya sila at mas maganda ang kanilang palabas, mas masakit ang kanilang pagbagsak. Ang apoy ay malakas na, kung bubuhusan natin ng tubig ngayon, hindi ito mamamatay, lalo lang itong lalakasan. Hayaan mo silang tapusin ang kanilang palabas. May paraan ako. Tiningnan ko ang public storm, at ang aking mga mata ay hindi na malungkot kundi malamig at matalim. Alam ko na panahon na para lumaban, hindi lang para sa akin, kundi para ibunyag ang tunay na mukha ng family of con artists. Ang kanilang palabas ay malapit nang matapos. Tahimik akong nagtiis sa public storm sa loob ng 1 linggo. Sa loob ng 1 linggo na yon, hindi ako nagsalita, hindi ako nagpaliwanag, hinayaan ko ang pamilya Aquino na manipulahin ang publiko at gawin ang kanilang kawawang palabas sa social media, kumikita ng pera at mga luha ng mga inosente. Ginamit ko ang aking katahimikan para maghanda ng aking counterattack. Isang Lunes ng umaga, habang ang pamilya Aquino ay masaya pa rin sa kanilang tagumpay, nag-umpisa na ako. Ginamit ko ang aking personal na account para mag-post ng isang maikling status update na sapat para maging viral. Ngayong 10 oras sa main gate ng Tangloy Textile Factory, ako, si Teresa Santos, ay magdadaos ng isang public confrontation kasama si Miguel Aquino at ang kanyang pamilya. Ang lahat ng katotohanan ay ibubunyag. Inaanyayahan ko ang lahat ng media outlets at ang sinumang interesado sa kaso na dumalo. Ang lugar na pinili ko ay ang dating pinagtatrabahuhan ni Miguel, ang lugar kung saan niya binuo ang kanyang imahe bilang isang matalinong young professional. Gusto kong alisin ang kanyang maskara sa lugar na ginawa niya. Ang aking anunsyo ay agad na naging viral. Ang mga taong galit sa akin ay nag-isip na may bago akong gimmick. Ang mga nagdududa pa ay curious na naghintay. At syempre, ang pamilya Aquino, na puno ng confidence, ay hindi palalampasin ang pagkakataon na ito para ipahiya ako sa harap ng publiko. Exactly 1:00 dumating ako sa factory gate. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang tatay ko. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang aming family lawyer. Sa likod namin, ang mga security personnel ng factory ay nagpapatupad ng kaayusan. Isang maliit na mesa ang inihanda na may microphone at speakers. Ang pinakakapansin-pansin ay 2 malalaking whiteboards na may pulang tela na nakatabon. Ang mga tao ay nagtipon, kabilang na ang mga reporters at streamers. Maya-maya, dumating na ang pamilya Aquino. Bumaba sila mula sa isang taxi na may kawawang itsura. Si Aling Maria ay mukhang pagod, si Ate Luisa ay mukhang galit, at si Miguel ay may mukha ng taong inapi. Nang makita nila ang mga tao at kamera, agad silang umarte. Iyan siya, ang home wrecker na sumisira sa anak ko. Tinuro ako ni Aling Maria at nagsimulang umiyak. Si Ate Luisa ay nagsalita, Teresa Santos, bakit mo pa kami pinapunta dito? Hindi ka pa ba kontento sa pagsira sa pamilya namin? Hindi ako nagsalita, sinenyasan ko lang ang lawyer. Ang lawyer ay lumapit, kinuha ang mic at malinaw na nagsalita, magandang umaga sa lahat. Si Teresa Santos ay nag-organisa ng meeting na ito para linawin ang mga maling impormasyon na kumalat sa social media sa loob ng 1 linggo. Ang lahat ay ipapakita ng ebidensya. Pagkatapos, umatras siya at binigyan ako ng puwang. Lumapit ako, kalmado akong tumingin kay Miguel at sa kanyang pamilya. Miguel, ikaw at ang pamilya mo ay nagsabi sa social media na ako ay isang gold digger na ginamit kita. Kaya ngayon, alamin natin kung sino talaga ang gold digger. Humarap ako at hinila ang pulang tela mula sa unang whiteboard. Lahat ay natahimik. Sa whiteboard ay ang blow-up print ng aking bank statement sa loob ng 1 taon. Ang mga transaksyon sa bank account ni Miguel ay bilugan ko ng pulang pen at may malinaw na notes.
Pera para sa motorcycle, pera para sa MacBook, pera para sa management course tuition, pera para sa Cebu trip. Ang kabuang halaga ng mga gastusin ko para sa kanya ay umabot sa mahigit 400,000 piso. Pagkatapos, hinila ko ang pangalawang tela. Ito ay ang bank statement ni Miguel na nakuha ng aming lawyer. Mayroon lang ilang maliliit na halaga na ginastos niya sa akin, tulad ng snacks, movies, na ang kabuang halaga ay hindi umabot sa 60,000 piso. Mga kaibigan, sabi ko sa Mick, malinaw ang boses, ito ay ang ebidensya na sa loob ng isang taong relasyon, gumastos ako ng mahigit 400,000 piso para kay Miguel, habang siya ay gumastos lang ng 60,000 piso para sa akin. Kaya tanong ko sa pamilya niya at sa online community, sino sa atin ang gold digger sa relasyon na ito? Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Si Miguel at ang kanyang pamilya ay natahimik, putlang-putla ang kanilang mukha, tumitingin sa akin at sa dalawang bank statements. Ang kanilang palabas ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang katahimikan ay mabilis na napalitan ng mga bulungan. Ang mga kamera at phone ay nakatutok sa dalawang bank statements at sa nagbabagong mukha ng pamilya Aquino. Hindi nila inaasahan na naghanda ako ng detalyadong ebidensya sa publiko. Ito ay fake, pinaplano niya ito. Si Ate Luisa ang unang nakabawi na utal. Ang aming lawyer ay agad na lumapit. Madam, ang lahat ng dokumentong ito ay bank statement na may selyo ng bangko, legal, at pwedeng i-verify. Kung sinabi mong peke ito, pwede ka namin kasuhan ng libel. Napatahimik si Ate Luisa. Tumigil din sa pag-iyak si Aling Maria. Ang kanyang tuso na mga mata ay patuloy na gumagalaw, naghahanap ng paraan para makalusot. Hindi ko sila binigyan ng oras para mag-isip. Nagpatuloy ako sa pagsasalita sa mic, mas malamig ang boses. Sabi nila, nagdemand ako ng bahay, at gusto kong ilipat sa pangalan ko ang bahay nila. Iyon ay isa ring malaking kasinungalingan. Ang katotohanan ay, ang pamilya niya ang nagdemand sa akin. Tumingin ako kay Ate Luisa. Ate Luisa, kaya mo bang sabihin sa harap ng lahat na hindi mo hiningi na ilipat ko sa pangalan mo ang aking 20 milyong pisong bahay sa halagang 2,000 piso? Ang sinabi ko ay parang pangalawang bomba na sumabog sa mga tao. 20 milyong piso. 2,000 piso. Ang walang katwirang pagkakaiba ay nakakatuwa na parang walang katotohanan at ang lahat ay nagulat. Diyos ko, 20 milyon pero gusto niya lang bilhin sa halagang 2,000 piso, hindi ako makapaniwala. Sobrang sakim. Ang mukha ni Ate Luisa ngayon ay naging pula. Tinuro niya ako at sumisigaw. Ikaw, huwag kang magsalita ng kasinungalingan. Hindi ko iyan sinabi kailanman. Ganun ba? Umiti ako. Napakaswerte ko na sa aking pagkabigla, na-record ko ang bahagi ng aming usapan. Ngayong araw, pakinggan natin kung sino ang nagsisinungaling. Itinaas ko ang aking cellphone at pinindot ang play. Kahit na maikli lang ang audio recording at may mga ingay, ang boses ng buong pamilya ay malinaw na narinig, lalo na ang mga salita ni Miguel na, ang pamana mo ay ari-arian din ng pamilya namin. Ako ang magdedesisyon na ipahiram at wala kang karapatang tumanggi. Sa sandaling ito, ang mga tao ay kumampi na sa akin. Ang mga sigawan at sumpaan ay nag-umpisa na sa pamilya ni Miguel. Mga manloloko, ibalik nyo ang pera namin. Walang hiya talaga sila, may master's degree pero walang kwenta ang pagkatao, freeloader. Si Miguel ay natigilan, nanginginig ang buong katawan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pagiging arrogant ay magiging ebidensya laban sa kanya. Si Aling Maria at ang dalawa niyang anak ay sinubukang tumakas, pero napalibutan sila ng galit na mga tao. Itinaas ko ang aking kamay para patahimikin ang mga tao. Nang bumaba ang ingay, sinabi ko ang aking huling salita na siyang magtatapos sa lahat. Nag-iisip ba kayo kung bakit ang isang pamilya ay napakawalang hiya at mayroong detalyadong plano na manloko? Dahil iyon ang tradisyon ng kanilang pamilya. Isang tradisyon na tinatawag na gold digger, na nagtatarget ng mga babaeng mayaman, na walang kapatid na lalaki para makuha ang kanilang ari-arian. Ikinuwento ko ang istorya na sinabi sa akin ni Aling Tessie. Sa bawat salita na sinabi ko, lalong tumataas ang galit ng mga tao. Nalaman nila na hindi ito isang simpleng panloloko, kundi isang organized family of con artists. Pagkatapos ng confrontation, inilagay ko sa social media ang lahat ng ebidensya,
ang 2 bank statements, ang audio recording, ang certificate of injury sa ospital, ang ultrasound result na nagpapatunay na hindi ako buntis, at pati na rin ang kwento ng tradisyon ng pamilya ni Miguel. Ang public opinion ay nagbago ng 180 degrees, ang bagyo na ginawa nila ay ngayon ay bumabalik at lalamunin sila. Ang mga taong sumuporta sa kanila ay ngayon ang pinakamasamang sumisira sa kanila. Hinihingi nila ang kanilang pera, hinahanap nila sila, nilalait nila sila. Ang palabas ng pamilya Aquino ay nagtapos na sa kahihiyan. Nang malantad ang kanilang tunay na pagkatao sa lahat, ang pamilya Aquino ay nalugmok. Hindi sila lumalabas ng bahay dahil sa takot na saktan ng mga taong humihingi ng kanilang pera at ng galit na publiko. Ang lahat ng pinto ay sarado na para sa kanila. Si Miguel, mula sa pagiging respected master's degree holder, isang kawawang biktima, ay naging isang freeloader, isang manloloko na kinasusuklaman ng lahat. Ang pagbagsak ay masyadong mabilis at nakakahiya, at nagtulak kay Miguel sa gilid ng pagkabaliw. Wala na siyang reason. Sa isip niya ngayon ay walang regret, tanging galit lang sa akin. Akala niya, ako ang sumira sa kanyang career, reputation, at future. Ang kanyang ego ay nasira, at naging isang savage animal na handang manakit. 2 gabi pagkatapos ng confrontation, habang ang lahat ay mukhang tahimik, ang pamilya namin ay nasa sala. Sinubukan ng mga magulang ko na pasayahin ako. Nagpapasalamat ako sa kanilang pag-aalaga, pero mayroon pa rin akong masamang pakiramdam. Bigla ang doorbell ay tumunog ng malakas. Sumimangot ang tatay ko, tumingin sa security camera. Ang mukha niya ay nagbago. Si Miguel, anong ginagawa niya rito? Huwag mong buksan, tay. Sabi ko nang mabilis. Pero bago pa ako matapos magsalita, narinig namin ang malakas na tunog. Sinusubukan niyang basagin ang gate, hindi niya nagawa, kaya inakyat niya ang bakod na parang baliw. Teresa! Lumabas ka rito! Teresa Santos! Ang kanyang boses ay narinig sa buong bakuran. Agad na tumawag ang tatay ko sa security ng subdivision at sa pulis. Hinila ako ng nanay ko at pinrotektahan ako. Walang hiya ka, sinira mo ang buhay ko, papatayin kita. Tumakbo siya sa main door at sinubukan niyang basagin ang glass door. Ang makapal na tempered glass ay nagsisimula ng magkaroon ng mga lamat. Sa takot, naalala ko na ang pinto sa kusina ay hindi nakakandado. Ang pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. At tama ako, pagkatapos ng ilang segundo, sinipa ni Miguel ang pinto ng kusina at pumasok sa bahay. Ang kanyang itsura ay nakakatakot, gulo ang buhok, magulo ang damit, ang kanyang mga mata ay galit. Hindi na siya ang banayad na lalaki na minahal ko, kundi isang tunay na demonyo. Papatayin kita, sigaw niya at tumakbo sa akin. Ang tatay ko, isang lalaki na nasa 50 na pero malakas pa rin, ay agad na humarang. Anong gagawin mo sa anak ko? Pero si Miguel ngayon ay walang reason. Itinulak niya ang tatay ko at hinawakan ako. Mas malaki at mas malakas siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na hinawakan ang leg ko at inangat ako mula sa sahig. Ang hangin sa aking dibdib ay nawala, hindi ako makahinga, hindi ako makasigaw. Ang 2 kong kamay ay sinubukang kamutin ang kanyang mga braso pero walang silbi. Ang lahat sa harap ko ay nagsimulang maging malabo at dumilim. Nakita ko ang nanay ko na sumisigaw at ang tatay ko na sinusubukang bumangon. Mamamatay ako sa kamay ng lalaking mahal na mahal ko noon. Ang ideya na yon ay pumasok sa isip ko. Sa sandaling yon, ang tatay ko ay nakabangon na. Kinuha niya ang malaking ceramic vase sa display shelf, ginamit ang lahat ng kanyang lakas, at sinuntok ang likod ng ulo ni Miguel. Boom! Isang malakas na tunog ang narinig, ang vase ay nabasag, ang kanyang mga kamay na nakahawak sa leg ko ay naging malambot, at si Miguel ay bumagsak sa sahig. Nawalan ng malay. Nahulog ako, umuubo, sinusubukang huminga. Ang lalamunan ko ay masakit at nanginginig ang buong katawan ko. Sa sandaling yon, ang mga security guards at pulis ay dumating. Si Miguel ay kinakapan at dinala. Habang hindi pa siya ganap nagising, dinala ako sa ospital ulit para magpa-check up. Ang leg ko ay may mga marka ng kanyang 5 daliri, may bahagyang pinsala sa aking vocal cords. Sabi ng doktor, kung na-late lang ako ng ilang segundo, baka hindi na ako nakaligtas. Sa pagkakataong ito, ang insidente ay iba na, hindi na isang family dispute kundi attempted murder.
Sa tulong ng security camera footage na nag-record ng pagpasok at pag-atake ni Miguel, kasama ang aking pahayag at ng mga magulang ko, agad na kinasuhan si Miguel. Ang investigation at trial ay naganap pagkatapos ng ilang buwan. Sinubukan ng pamilya Aquino na magbenta ng lahat ng kanilang mahalagang gamit para kumuha ng magaling na lawyer, umaasang mababawasan ang sentensya ng kanilang anak. Ipinagpatuloy nila ang kanilang dating palabas, na si Miguel ay nawalan ng kontrol dahil sa matinding stress at provocation, at wala siyang intensyon na pumatay. Ngunit sa harap ng hindi maitatangging ebidensya, ang kanilang mga salita ay walang halaga. Ang trial ni Miguel ay sinundan ng maraming tao. Dumalo ako hindi para maging masaya kundi para harapin at tapusin ang lahat ng maayos. Sa buong trial, hindi ako tiningnan ni Miguel sa mata. Nakayuko lang siya habang nakikinig sa akusasyon. Nang bigyan siya ng pagkakataong magsalita, hindi siya nagsisi, sinisi niya lang ako sa pagsira sa kanyang buhay. Ang hukom ay nagbigay ng verdict. Sa kanyang brutal at savage behavior, illegal entry, at attempted murder, si Miguel Aquino ay nasentensyahan ng 0 taong pagkakakulong. Bukod sa jail time, pinilit din ng korte ang pamilya Aquino na magbayad sa akin ng 200,000 piso para sa pinsala sa aking kalusugan, emosyon, at reputasyon. Nang i-drop ng hukom ang gavel, nahimatay si Aling Maria. Si Ate Luisa at Ate Carmen ay umiyak at sinumpa ako bilang ahas, pero huli na ang lahat. Ang hustisya, kahit na minsan ay mabagal, sa huli ay nanalo. Ang 0 taong sentensya ni Miguel at ang 200,000 pisong bayad pinsala ay ang huling blow na sumira sa pamilya Aquino. Para makabayad sa akin at matulungan si Miguel sa kulungan, wala na silang ibang pagpipilian kundi ibenta ang kanilang lumang 3 palapag na bahay sa Eskinita. Ang nag-iisa nilang ari-arian. Pagkatapos nilang mabenta ang bahay at mabayaran ang lahat ng kanilang mga utang, wala na silang pera at kailangan nilang umarkila ng maliit, madilim na rental room sa isang mahirap na lugar. Ang kanilang buhay ay nagsimulang maging isang trahedya, karma nga ang tawag nila. Ang tatay ni Miguel, na tahimik at malabo sa buong istorya, ay nagkaroon ng stroke pagkatapos ng matinding pagkabigla dahil sa kanyang nag-iisang anak na lalaki na nakakulong at ang pagkasira ng pamilya. Half-paralyzed siya at kailangan ng caregiver. Ang responsibilidad ngayon ay nasa balikat ni Aling Maria. Pero si Aling Maria, pagkatapos ng pag-atake sa pulis at ng kanyang mga nakakatuwang palabas sa social media, ay naging sikat sa masamang paraan. Walang sinuman ang gustong kunin siyang house helper o ano pamang trabaho. Siya ay namumulot ng basura para lang mabuhay sa kanyang maliit na kita. Mula sa isang babaeng malakas at dominante, kailangan niya ngayong yumuko. Ang 2 anak niyang si Luisa at Carmen ay hindi rin maswerte. Ang iskandalo ng kanilang pamilya ay nagbigay sa kanila ng kahihiyan sa kanilang mga katrabaho at mga amo. Pareho silang tinanggal sa trabaho dahil sa masamang impluensya sa imahe ng kumpanya. Nawalan ng trabaho at may mabigat na responsibilidad sa kanilang pamilya. Naging problema sila sa kanilang mga biyenan. Ang kanilang mga asawa, na mga opportunist din, ay nagbago ng ugali nang makita nila na wala na silang halaga. Ang mga pananakit at mga pagsisigawan ay naging araw-araw na nangyayari. Sa huli, hindi na nila kinaya at pareho silang pinalaya sa kanilang mga bahay. Bumalik sila sa kanilang mga magulang. Ngunit ang maliit na rental room at ang paralisadong ama ay lalo lang nagbigay sa kanila ng problema. Hindi na nila kayang suportahan o alagaan ang kanilang mga magulang. Ang pamilyang gold digger ay ngayon ay nasira na ang kanilang sariling buhay. Sila ay nalunod sa kahirapan, sakit, at pagkasuklam ng mga tao sa paligid. Narinig ko ang mga kwentong iyon mula sa iba, at walang kasiyahan sa akin, tanging isang malalim na paghinga. Kung anong itinanim, iyon ang aanihin. Iyan ay isang patas na batas ng buhay. Habang ang pamilya Aquino ay nagbabayad para sa kanilang mga kasalanan, ang buhay ko ay nagsisimula sa isang bagong yugto. Ang insidente ay natapos na, ngunit ang mga sugat sa aking kaluluwa ay kailangan pa ng oras para gumaling. Nalaman ko na ang pananatili sa lugar na ito ay magpapaalala lang sa akin ng mga malungkot na alaala. Kailangan ko ng pagbabago, isang bagong simula. Nagdesisyon akong mag-aral sa ibang bansa. Sa simula, nag-alala ang mga magulang ko pero sinuportahan din nila ako. Alam nila na kailangan ko ng space at oras para hanapin ang sarili ko. Pinili ko ang Australia,
Isang tahimik na bansa na may magandang kalikasan para mag-aral ng communications at marketing. Sa mga unang araw ko sa isang banyagang bansa, ginamit ko ang pagsusulat para ilabas ang aking damdamin. Gumawa ako ng isang personal na blog na pinangalanan kong Teresa of the Wine. Isinulat ko ang mga pinagdaanan ko, hindi para humingi ng simpatya, kundi para pag-isipan at matuto mula sa mga aral. Isinulat ko ang tungkol sa toxic relationships, kung paano makikilala ang mga manloloko, at ang pinakamahalaga, ang paglalakbay sa paghahanap ng self-worth at halaga pagkatapos ng isang malaking pagkabigo. Hindi ko inaasahan na ang aking mga tapat na kwento mula sa aking masakit na karanasan ay makakatouch ng puso ng maraming tao, lalo na ang mga babae na nasa parehong sitwasyon. Ang aking blog ay mabilis na nagkaroon ng maraming followers. Nakatanggap ako ng libo-libong email, mga mensahe ng pasasalamat, at pagbabahagi ng kanilang mga kwento. Sabi nila, ang aking kwento ay nagbigay sa kanila ng lakas para makaalis sa dilim. Mula sa pagiging amateur blogger, naging isang influencer ako. Inaanyayahan ako sa mga panel discussions, mga programs tungkol sa women's rights at pagprotekta sa mga kababaihan. Ginamit ko ang aking sariling kwento para magbigay ng inspirasyon, para matulungan ang iba na hindi magkamali tulad ko. Ginawa ko ang aking sakit na isang bagay na may meaning. Pagkatapos ng 2 taon, nag-graduate ako ng magna cum laude at bumalik sa bansa. Hindi na ako bumalik sa factory ng pamilya namin kundi nagtayo ako ng sarili kong communications company. Nakita ko ang aking passion at ang aking sariling landas. Ang multo ng nakaraan ay napakalayo na ngayon. Minsan, nakakarinig ako ng balita tungkol kay Miguel sa kulungan. Sabi nila, tumanda na siya, pero hindi na ito mahalaga sa akin. Ang buhay ko ngayon ay puno ng sikat ng araw, may trabaho akong mahal ko, may mga tapat akong kaibigan, at may mga bagong relasyon na naghihintay sa akin. Talaga akong reborn, mas malakas, mas matalino, at mas masaya. Ang kinabukasan sa harap ko ay isang malawak na bukas na kalangitan.